Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Pagdiwandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Hapon ho ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Happy ba, no? Happy Eid Adha. Ayan, sa ating mga brother Muslims, mga kapatid na mga Muslim, ano ha? Sa ating pong headlines, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita. Malacanang ipinagutos na gamitin ang tupad program para sa Brigada Eskwela. Posibleng hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City sa Pampanga, sinalakay ng CIDG at NBI. Senador Robin Hood Padilla, pinakakasuhan ng PNP CIDG. Revocation ng firearms registration at LTAP ni Senador de la Rosa, aprobado na ng PNP. Frozen assets sa flood control scandal pumalo na sa 47 billion pesos. Truth Commission inilunsad laban sa extrajudicial killings. Visayas Grid muling sasailalim daw po sa yellow alert. Motorsiklo bumangga sa kasalubong na wing van truck. Dalawa patay sa Bataan. Rapido Hataw Balita. Ano pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, sinalakay po ng mga tauhan ng PNP CIDG at ng National Bureau of Investigation NBI ang isang subdivision sa barangay Balibago, Angeles City na manipinwala ang pinagdalhan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Padilla ang pinasok na lugar. Ayon po kay Ponce, nung nakalipas sa linggo pa nagsabi sa kanyang tiyuhin ni Padilla na alis muna ito palabas ng subdivision. Bigo naman ng mga otoridad na matunto ng mga sakyang may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Sa ngayon, tikumpang bibig ng PNP CIDG tungkol sa naturang operasyon. Pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senador Robin Padilla dahil sa pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na makatakas. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, inirekomenda sa Department of Justice na kasuhan si Padilla ng obstruction of justice. Lumabas sa investigasyon na hindi lang basta isinabay ni Padilla sa sakyan si Bato, kundi itinakas. Tinawag ito ni Morico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver para hindi agad mabisto ang pagtakas. Bukod rito, napagalamang may bumuntot ding security escort sa puting SUV na sinakyan ng dalawang mambabatas.
Hindi na idinitalye pa ng opisyal pero makakasuhan din ng obstruction of justice ang iba pang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Aprobado naman ng Philippine National Police ang revocation ng mga permit at lisensya sa baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Bati naman sa dokumentong nakita ng DZRH News. Pirmado na raw po ni Firearms and Explosives Office sa Police Brigadier General Jose Manalad ang rekomendasyon ng License Revocation and Restoration Board kahapon, Mayo 26. Bati po sa record, si De La Rosa daw po ay kolektor o nagmamay-ari ng 117 baril. Meron siyang Type 5 na License to Own and Possess Firearms o LTOP na nangangahulugang maaari siyang magkaroon ng 15 o higit pang mga armas. Kaugnay po nito ay sumulat ng PNP-FEO sa Police Regional Office 11 para masabihan ang address ni De La Rosa kaugnay ng revokasyon ng kanyang mga lisensya sa baril. Ipinasusurrender na ng unit ang mga baril sa lalong madaling panahon. Sa ilalim po ng Republic Act No. 10591 Section 4, hindi kwalipikadong mag-ingat na baril ng isang convicted o mayroong pending na criminal case na may parusang higit 2 taon. Kinwestiyon sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Franchising and Energy Policies ng Department of Energy dahil na rin sa mga naranasang rotational brownouts. Ayon kay Pangasinan Representative Mark Coangco, ang direksyon ng DOE ay hindi para mabigyan ng solusyon na mahina supply ng kuryente, kundi maging dahilan pa na mataas na singil at kakulangan sa power supply. Sinabi ni Coangco, hindi sapat ang intermittent renewable energy sources dahil pagsapit ng gabi, mahina na ang supply mula sa solar generation. Hindi rin katanggap-tanggap ang mga ulat ng multiple shutdowns ng mga generating plants na isinasagad dahil nga kulang sa supply. Ginawang katatawanan ng mga mambabatas ang sariling batas sa bansa sa pagpapanukhalang payagan ng mga senador na dumalo at bumoto sa sesyon via online dyan po sa Senado. Ito po naging reaksyon naman ni election lawyer attorney Romy Macalintal sa panayam po ng programang Damdaming Bayan sa DZRH tungkol sa panibagong nangyari po sa Senate serye kagabi. Ayon po kay Attorney Macalintal, ipinagbawal na noon ng Korte Suprema ang pagdalos sa sesyon ng Kongreso via online dahil naman sa ito raw po ay magdudulot ng diskriminasyon sa batas. Hindi niya ito magandang halimbawa na isang senador na nagtatago mula sa batas ay paintulutan pa rin makapagtrabaho samantalang ang ordinaryong mamayan ay nakukulong at nawawalan ng karapatan. Darating sa bansa si Vietnam President Po Lam para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa at ika-10 taon ng strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Maynila ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inasahan tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Po Lam ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, gayon din sa maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Muli pong sasailalim naman sa yellow alert ng Visayas Grid. Mamaya pong alas 6 hanggang alas 7 ho ng gabi. Ayon po sa Department of Energy, pumalo na sa 2,415 megawatts ang peak demand nito habang nasa 2,682 megawatts lamang ang available capacity. Bunsod po ito ng unavailability ng 3 malalaking coal plant. Kabilang po ang TV1, TV12 at PEDC3 habang naka-force outage naman ng 12 planta. Wow, ang dami. Simula ng pagpasok ng Mayo at 12 rin ang nag-ooperate sa limited capacity. Ay bagunayan naman ng DOE sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, maging sa National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Tiyak po ng ahensya na ginagawa nilang lahat para mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Malacanang inutos na gamitin ang tupad program para sa Brigada Eskwela. Ibalita mo yan, RH number 14, Let Narciso Marinlet.
Inatasan ng Malacanang ang Department of Labor and Employment na palawakin ang TUPAD program para makatulong sa paghahanda para sa pasukan. Sa pulong ni na Executive Secretary Ralph Recto at bagong talagang DOLE Secretary Francis Tolentino, ibinaba ang direktiba na pabilisin ang rollout ng programa sa pamagitan ng Brigada Eskwela para makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa paglikha ng trabaho. Sa ilalim ng TUPAD, pakikilusin ang mga benepisyaryo sa pagkukumpuni, paglilinis at pagpapaganda ng mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa ganitong paraan, nabibigyan din ng pagkakakitaan ang mga nangangailangang Pilipino. Tiniyak din direkto ang buong suporta ng Office of the Executive Secretary sa mga programa ng DOLE at nagpahayag ng kumpiyansa kay Tolentino bilang bagong kalihim ng ahensya. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Senado, pagtatawanan daw po ng ibang bansa kung papayagan daw po ang teleconferencing setup sa sesyon at botohan ayon po sa isang senador. Ating alamin detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, kung papayagan ng Senado na work from home ang mga senador ay wala nang papasok sa Senate floor. Ito ang babala ni Senador Juan Miguel Zubiri kasunod ng kanilang pagtutol sa minorya sa mosyon ng mayorya na payagan ng mga senador na makasali online sa sesyon at kahit sa botohan. Ayon kay Zubiri, wala siyang alam na demokratikong bansang pumapayag sa work from home setup ng mga mambabatas at baka pagtawalan lang nila ang Pilipinas. Dahil kung papayagan na mag-online ng mga senador, lahat na lang sila ay magtatrabaho sa bahay. Din ni Zubiri, naging consistent lang siya sa pagiging kontra sa teleconferencing. Binanggit nito na nung siya ang Senate President ay hindi siya pumayag sa kailingan noon ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na dumalo sa sesyon online dahil na-aksidente ito at hirapang maglakad. Marami sa kanya mga kasama nang nagalit sa kanya at ginamit pang issue na ito sa pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. At ang yumaong Senador Miriam Defensor Santiago ay hindi rin hiniling na makisesyon online nang siya ay dinapuan ng cancer dahil alam niya ang rules. Sabi ni Zubiri, papayag lang sila sa teleconferencing kapag may emergency o gaya ng nangyari sa panahon ng COVID-19 pandemic. Para naman kay Senador Rafi Tulfo, nakakahiya sa taong bayan at nakakainsulto ang gustong gawin ng mga senador sa mayorya. Gusto lang nilang baguhin ang rules para mapagbigyan si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago ngunit maaring makadalo sa sesyon via Zoom. Sabi ni Senator Rafi, insulto ito sa ating mga kababayan na araw-araw nakipagsiksikan at nakipagbalyakan sa mga sakayan para lang makapasok sa trabaho at may attendance. Pero yung senador na pinasasahod ng taong bayan ay pwedeng online. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Change of leadership sa Senado malabong mangyari ngayon ayon kay Senador Amy Marcos. Balita mo yan, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, 13 bilang ng mga senador ang kinakailangan upang mabago ang Senate presidency. Ito ang maring pahayag ni Senador Amy Marcos. Kasunod ng hindi pa rin tapos na haka-hakang maaaring pumosisyon ang ngayon ay minority para muling makuha ang liderato sa Senado. Sa isinagawang pandesal forum dito sa Quezon City, sinabi ni Marcos na hanggang sa araw ng Lunes ay mananatiling solid at mananatiling 13 ang bilang nila sa majority. Aniya, ang 11 bilang ng mga senador sa minority ay literal na hindi makakasapat. Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakakarami. 13 kami, solid kami. Yung 11 iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Sa DZRH SOS program ni Dr. Cesar Chavez nung araw ng Sabado
ay una nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na si Senador Win Gatchalian ang isa sa maaaring makakapag-unite sa mayorya at minorya sa mataas na kapulungan. Samantala, aminado naman si Senador Marcos na magulo ang Senado ngayon at maging ang gobyerno dahil sa politika kung saan napapabayaan na aniya ang tunay na pagtugon sa kalagayan ng naghihirap na mga Pilipino. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala naman, mga patakaran ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission sa supply at presyuan ng singil sa kuryente. Ito raw po'y pinarerepaso sa Kamara. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky! Ray at Romel, dahil na rin sa mga naranasan na rotational brownouts kamakailan, iginit ng ilang mambabatas na repasuhin ang mga patakaran ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission sa isyu ng presyuhan at supply ng kuryente sa bansa. Sa joint hearing ng House Committee on Energy at House Committee on Franchises, dapat tutukan ang technical, regulatory at financial issues na nakaapekto sa energy sector ng bansa. Ayon kay Representative Sergio Dagook ng APEC Party List, ang hamon sa kuryente ay nagmumula sa kombinasyon ng generation, transmission, regulatory at market issues. Kwenasyon din ni Dagook ang mga dagdag singil gaya ng ancillary service cost na binabayad ng mga consumer sa mga planta para mabigay ng reserve capacity sa halip na makaranas ng mga rotational brownouts. Sa panig ni Representative Jose Alvarez ng Palawan, hindi dapat parang kabuti ang pagtatayo ng mga planta dahil kapag mali ang lokasyon, nagdaragdag ng pasilidad na ang gastos ay ipinapasa rin sa mga consumer. Dagdag pa ni Alvarez, dapat pag-aralan ng DOE at ng ERC kung ang mga umiiral na patakaran ay tumutugon sa issue ng power supply, transmission planning, reserve procurement at higit sa lahat, kapakanan ng mga consumer. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Seoul Metropolitan Government hinikayat ng mga Pilipinong turista na bumisita para sa immersive cake culture at modern arts. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, mga Opa Romel, Opa Ray, isang immersive cake culture An at saya? modern arts. An saya? Kamsahamnida! O, di ba? Ang galing natin mag-Korea. Pwede na tayong pumunta sa Seoul, South Korea. Kasi nga, Romel and Ray, ang aking mga opas, isang immersive cake culture at modern arts itong ibinibida ng Seoul Metropolitan Government sa kanilang pinakabagong kampanya upang makahikayat ng mga Filipino tourists na bumisita sa capital city ng South Korea. Sa isinagawang event sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Seoul, katuwang ang Seoul Tourism Organization na pinamagatang Feel the Cake Culture Visit Seoul na ginanap kagabi sa Dusit Thani Hotel Makati. Isinusulong ito ang mga tourist attractions sa naturang lungsod kung saan maraming nakaabang na events, festivals at activities sa bawat pagbabago ng mga season sa naturang bansa, summer, winter, spring o autumn man yan. Sa isang press briefing naman kasama ilang piling media, sinabi ni Seoul Tourism Organization Executive Director Hyuk Bin Kwon na nananatiling isa sa mga core markets at nangunguna bilang top source of inbound arrivals sa Southeast Asia ang Pilipinas. Sa datos na kanyang ibinahagi, sinabi ni Kwon na higit 615,000 na Pilipino na ang nakabisita sa South Korea noong 2025. At halos kalahati sa bilang nito ay mga repeat visitors o yung mga bumalik sa South Korea bilang mga turista. Sa unang quarter naman ng 2026, nakapagtala ang South Korea ng tinatayang 150,000 Filipino visitors o 25% year-on-year growth, dagdag ni Kwon. Nauna rito nagsagawa rin ng business-to-business o B2B meetings ang may 40 Korean delegates, 24 na Korean companies at tinatayang 200 Filipino buyers. Sabi ni Kwon, umaasa siyang makatutulong ang naturang interaksyon kasamang mga local tourism stakeholders sa promosyon ng Seoul bilang isang prime tourist destination sa kabila ng dinaranas na krisis ng buong mundo dala ng kaguluhan sa Middle East. Naniniwala si Kwon na sa kabila ng mga hamon, malalampasan ito ng industriya ng turismo tulad ng nangyari noong pandemya at mga nakaraang krisis pinansyal. Dagdag niya, kasaysayan na rin ang nagpakita na ang travel at tourism ay mahalagang parte pa rin ng ating buhay sa kabila ng mga dumarating na pagsubok sa industriya at sa buong mundo.
Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Let's go, Miss Karen Oyong sa South Korea. Samantala naman, frozen assets sa flood control scandal, pumalo na raw po sa 47 billion pesos. Ayon po yan sa Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, pumalo na sa 47 billion piso yung frozen asset kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito ang kinumpirma sa DZRH si Undersecretary Aboy Paraiso, chairman yan ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Galing pa raw yung datos sa ibang huling pagpupulong ng grupo, kaya maaaring tumaas pa ito ngayon. Hindi na ibinatayan ni Paraiso kung kanino pang mga asset bilang yung mga bank account at real estate or real property yung inisyo ng korte ng freeze order. Sa ngayon, tigil daw muna sa trabaho yung Technical Working Group wala ng buhugin yung Independent Commission noong March 31. Pero ayon kay Paraiso, nagpahayag ng kagustuhan yung lahat ng ahensang miyembro na mag-convene kung itabuutos ko yan ng DOJ o ng Ombudsman. Bawat ahensya naman anya patuloy sa asset recovery o pagbawi sa mga nakaw mula sa flood control project. Pakinggan natin ang opisyala. Sabi sa amin about the reconstitution of the TWG and we adjourned. Everyone manifested their willingness to convene again once called for. Where we were expecting it's either the Ombudsman or the DOJ would be reconvening the TWG, but as of now, wala. Pero what I can assure everyone is each individual agency is still performing and continuing to work for the assets recovery as individual agencies. The last na nakita na, if I remember correctly, medyo matagal na. It's around 447B. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Truth Commission inlunsad laban sa extrajudicial killings sa RH number 52 Edniel Parosa. Edniel. Ray at Romel, inilunsad ng iba't ibang sektor kasama ng simbahan itong isang independente at civilian-led na Truth Commission. Halos isang dekada mula nang ipatupad ang giyera kontra droga. Lain itong magtatag ng isang public record patungkol sa extrajudicial killings at mga katulad na pang-abuso sa karapatang pagtao. Pagamat nagsimula ang karahasan bago pa man ng 2016, sinabi ng grupo na marami pa rin sa mga biktima ng Duterte drug war ang naghahanap ng hustisya. Kabilang sa mga mamumuno sa Truth Commission ay si Cardinal Ambo David na magsisilbing advisor o moral at institutional guide at si dating International Criminal Court Judge Attorney Raul Pangalangan na siya namang magiging chairman. Sa isang pulong balitaan sa Mandaluyong City, ipinakilala rin ang mga magiging commissioner o bahagi ng grupo na sina Dr. Raquel Fortun, Dr. Al Puertes at Father Daniel Pilario, maging si Carlos Conde, isang mamahayag. Isa sa mga magiging trabaho ng komisyon ay ang pagsasagawa ng hearings, evidence-based na mga rekomendasyon at pagsusumiti ng periodic report sa NAPOLCOM, Kongreso o maging sa Malacanang. Nataong binuo itong Truth Commission kasabay ng tangkang pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa, isa sa mga sinasabing co-perpetrators ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat Edniel. Samantala naman, Department of Environment and Natural Resources abay aminadong mabigat daw po na tungkulin ng ahensyang pag-i-issue ng tree cutting permit. Bakit binigyan kagad ng permit yung minasakar ng mga puno dyan sa may Quirino Avenue, sa Maynila? Ha? Nakakalungkot makita na ang daming pinutol na kahoy. Kahit pa sabihin mong papalitan, abutin pa ng napakaraming taon. Oo, mantakin mo. Dekada na yung mga punong kahoy na yan. Wow. Ay, paano na pagka tag-ulan? Naku, yun lang. Yun. Diba? Tag-ulan, yung baha. Yun yung nakapindig yung mga puno na yan. May baha na nga. What more ngayon? Naku po. Ay, naku. Ating alam mga kaibigan na report mula kay Tina Nolasco, RH9. Tina. Lakay Romel, Lakay Ray, aminado si DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna na mabigat ng tungkulin para sa Department of Environment and Natural Resources o DNR
na magputol ng puno para bigyang daan ang mga infrastructure project. Sa kapihan sa Manila Bay, inamin ni Cuna na maging sila sa DENR ay nabibigatan sa mandatong magputol ng puno para bigyang daan ang mga proyekto, pero kailangan niya ito para sa pag-unlad. Pakinggan natin si Acting DENR Secretary Cuna. Masakit at mabigat na tungkulin ng DENR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero, yun po ang nasa ilalim ng batas. The Forest Management Bureau, which is under the DNR, is the bureau that contains the experts, yung mga forester po natin, that can determine things related po sa ating mga puno. Nanindigan din si Cuna tungaan sa masusing pag-aaral at konsiderasyon ng pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kabilang anya sa kinokonsidera ng ahensya ay avoidance o hanggang kayang maiwasan na magputol ng puno, pero kung lalabas anya sa pag-aaral na kailangan talagang magputol, pangalawang option ng ahensya ang minimization at pagkonsidera sa earthballing o pagbunot sa puno. Pangatlong option naman anya ay restoration at rehabilitation o pagtatanim ng mga bagong seedlings na kapalit ng mga aalisin. Pang-apat ay ang offsetting. Ibig sabihin, gagawaan niya ng mga programa ang ahensya sa ginawang pag-alis ng mga puno. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kwalipikadong mahihirap na walang kakayahan na magkabahay sa Valenzuela, tumanggap ng pabahay sa ilalim ng programa ng pamahalaang lokal. Ayos. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin? Don Edwin. Abay, mga Lakere at Toy Romel at 26 ngayon na housing unit sa ilalim ng Abia Home. Ako po siya lang order sa mga kwalipikadong may hirap na pamilya sa Pizarro wala sa nagkaisang kapatiran dito sa mapulang lupa sa lungsod ng Valenzuela. Ay kay Mayor Secretary nagmartong muli sa pang-milestone sa patuloy na pangako ng lungsod na eksklusibong housing at sustainable community development. Kailalim ng partnership, ipinagkaloob ng pamalang lungsod ang property na pag-ari ng use para sa pagpapaunlad pa rin ng pabahay habang ang Habitat for Humanity Philippines na pamagitan pa rin ng suporta ng mga donors at partners ito ay pinunduhan at itinayo ang unang pabahay para doon sa mga kwalipikadong miyembro. Bukod sa mga hakbangin ng anya na pabahay, ang lungsod ay nagtatag din ng ilang pampublikong pasilidad sa loob ng lugar. Kabilang dito ang 3S Center, School Complex at isa pa pampublikong aklatan na higit na nagpapalakas sa akses sa pamalang serbisyo at gobyerno at edukasyon para sa mga residente. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita ho mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras, alas 2:32. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana, hindi nito. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayong buong Thank God It's Wednesday, Simbang Baklaran. Sa ating mga balita mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya. Rapido Hataw Balita. Standby, Danny Kumilang, 2 minor de edad persons of interest sa pagkamatay ng isang 3-year-old sa Natonin Mountain Province. Ating alamin sa report ni RH19, Jun Di Makutak. Jun! Nawala si Jun. Standby, Jun. Ating munang alamin ng update mula sa Bataan. Motorsiklo bumangga sa kasalubong na wing van truck. 2 sakay patay sa Bataan. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Sinasakyang Honda TMX 125 na motorsiklo sa isang Isuzu Freezer wing van truck sa kahabaan ng Olongapo-Gapan Road sa Barangay Roosevelt, Dinalupian, Bataan kaninang madaling araw, Mayo 27, 2026. Batay sa investigasyon, umano'y nawala ng kontrol ang motorsiklo at napunta sa kabilang linya dahilan upang sumalpok ito sa kasalubong na truck na minamaneho ni Daniel Jr. Kabintag Discarte, 33 anyos, residente ng Quezon City.
Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang driver at angkas na motorsiklo na kapwa ay diniklarang dead on arrival sa ospital. Napag-alamang walang suot na helmet ang dalawang biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang kanilang pagkakakilanlang habang inihanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa driver ng truck. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, alamin natin ang update sa nangyaring pagpatay sa isang agawad ng media sa BARM. June Di Makutak sa detalye. June. Yes, Lakay Romel, Lakay Ray, bumaba dito sa Cotabato City at nakipag-ugnayan ng mga representatives ng Presidential Task Force on Media Security, itong PTPOM, sa pamunuan ng Police Regional Office BARM upang alamin ang resulta ng investigasyon ng PROBAR na ikugnayan sa binaril patay na mediaman ng The Empire Radio Broadcasting Network na si Ginoong Nestor Micator at pagkasugat ang may bahay ng sila'y pagbabarilin habang nasa National Highway boundary ng Malidagao, SGA BARM at Tikit, Cotabato Province. Sa kanilang pulong, pinangunahan ni PROBAR Acting Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abesia, ang case conference sa Camp Brigadier General Salipada kay Pindatun sa Parang Maguindanao del Norte upang palakasin ang interagency coordination para mabigyang resolution ang kaso. Patuloy naman sa pagginagpis ng pamilya na humihingi ng hustisya at maring pagkundina ng iba't ibang media organization sa Cotabato Province sa sinapit ni Ginoong Micator. Mula sa Central Mindanao na inuulan ngayon, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, June Di Makutak. Samantala, yun daw po may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City. Mayroon hong babala mula kay Dole Secretary Francis Tol Tolentino. Ating alamin sa report ni RH25, Grace Anzano. Grace. Yes, Ray, may babala ang Department of Labor and Employment Secretary na si Secretary Tolentino nang ito nga ay magpunta dito sa site kung saan ay patuloy pa rin ang sinasagawang retrieval operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire dito sa gumuhong isang proposed building para nga gawing hotel sa bahagi ng Balibago, Angeles City. Kaninang umaga ay personal na in-inspection ni Dole Secretary ang site kung saan nga gumuho at hanggang ngayon nagpapatuloy ang paghuhukay sa naturang pagbuho ng building. Ayon kay Dole Secretary, dinalaan ito ang lahat na may mga pagawaan ngayon na mga building, ang patuloy na mga construction kung saan ang ilan daw dito ay posibleng mangyari ang malagim na insidente ng pagbuho ng building. Matatandaang ng pagpupo pa lamang niya, sinibak niya sa pwesto ang Regional Director ng DOLE dito sa Central Luzon. Kanya ring binalaan ang mga tauhan ng DOLE na kinakailangan lumabas sa kanilang mga tanggapan at alamin ang mga pagawain, lalo na kung may mga paglabag. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, 2 menor de edad, persons of interest sa pagkasawi ng isang 3 taong gulang na bata sa Natunin Mountain Province. Ibalita mo yan, RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. 2 menor de edad 12 at 8 anyos ang tinukoy ng mga otoridad na persons of interest sa pagkasawi ng 3 taong gulang na batang babae sa Natunin Mountain Province. Kinumpirma ito ni Lieutenant Colonel Abdilon Chiday Galong ng Mountain Province Provincial Police Office, bagaman hindi niya binigay ang detalye nito alinsunod sa Juvenile and Welfare Act of 2006. Pinoprotektahan ang batas sa mga kabataan na sangkot sa mga kasong kriminal sa pamagitan ng rehabilitasyon sa halip na parusa at pagbabawal din ang paglalahad sa publiko ng kanilang pagkakilanlan. Magugunita na iniulat na nawawala ang 3 taong gulang na biktima ng Sabado ng hapon sa Banawil Elementary School sa Natonin habang dumadalo sila ng isang aktibidad kasamang kanyang lola.
Magdamag itong hinanap hanggang sa matagpuan ito ng kanyang lolo na wala ng buhay sa likod ng St. Martin de Forest Chapel noong linggo ng umaga. Naisugot pa ito sa Anastasia Rafael Sagal Memorial Hospital, subalit hindi umabot ng buhay dahil sa traumatic brain injury. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang naturang kaso. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lang kay Romy Gonzalez. Samantala naman, update mula sa Bicol Region, ika-68 kaarawan ni Jesse Robredo, ginunita sa Naga City. Pagiging highly urbanized city, kinumpirma ni Mayora Lenny. Ating alamin sa report ni RH18 Manoy Ruel Saldico. Manoy Ruel. Lakay Ray, nagdaos paggunita agad Naga City sa ika-68 kaarawan ng dating kalihim ng DILG na si Jesse Robredo sa Jesse M. Robredo Museum ngayong araw. Kabilang sa mga sinagawang aktibidad sa pag-aalay, nagbulaklak at mga programa bilang pagkilala sa naiambag ni Robredo sa pag-unlad sa lungsod at sa kanyang advokasya sa mabuting pamamahala. Sa kanyang mensahe, inalala ni Robredo ang buhay at serbisyo publiko ng kanyang asawa at binigyan din ng mga aral at pagpapahalagang iniwan ito sa mga Nagueño. Kasabi nito, ibinahagi ni Mayor Robredo na matanggap niya ang kumpirmasyon mula naman sa Malacanang na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang proklamasyon na nagtatalaga sa Naga City bilang isang highly urbanized city. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 100,000 pisong halaga ng shabu, masamsam, isa ang arestado sa Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy! Nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City, Pangasinan Police Station ng isang 32 anyos na binata, street level individual na residente ng Barangay Palamis sa syudad matapos itong arestuhin ng masamsam sa kanilang tahanan ang 8 heat-shield transparent toxicity na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 13 gramo na may street drug price na 88,400 pesos at assorted drug paraphernalia. Sa ulat ni Alaminos City Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagsilbi ng search warrant at pinalabas ng RTC Alaminos City ang kanyang mga taon sa bahay ng suspect kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang tahanan nito kung saan nakumpiska ang mga illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, arrested nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Freddy Fajardo. Samantala naman, job hire sa Iloilo City Hall, timbog sa drug bypass operation, 1.6 milyong pisong halaga daw po ng shabu na samsam. Report mula kay Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Arestado ang job hire ng Facility Conservation Office ng Iloilo City Government sa drug bust operation sa Barangay Zamora, Miliazan City proper. Nasamsam sa operasyon ang 1,632,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Ayon sa City Drug Enforcement Unit, nadakip noong 2015 sa drug by bust operation ang suspect na si alias Dadang, 47 anyos pero naabsuelto at nakalabas noong 2024. Muling nagtrabaho sa city government si Dadang at muling bumalik sa pagtutulak ng iligal na droga. May mga contact si Dadang sa mga drug personalities sa New Bilibid Prison na pinagkukuhanan di umano nito ng supply. Isinailalim sa monitoring ang suspect dahil sa mga impormasyon na natanggap ng pulisya sa iligal na aktibidad nito. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isa rin ang arestado sa drug bypass operation sa Bacolod City. RH number 46, Rex Cantong. Rex.
Nakonfiska ang mahigit 476,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa isang high-value individual o HBI sa drug buy-bust operation ng Police Station 8 ng Bacolod City Police Office sa Purok, Bormahico, Barangay Tangob, Lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si Joshua Paul Samo o Sarno, 28 anyos, residente ng Purok Tahong, Barangay 2 ng nasabing lungsod. Ayon naman kay Police Major Lindon Manila, hepe ng Police Station 8, matagal nang sinosurveillance ang suspect dahil sa kanyang illegal na gawain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon kay Sarno kung ito ay nahuli na noon sa kaparehong pagbibinta ng illegal na droga. Si Sarno ang maharap sa kasong paglabag ng Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Rex. Samantala, rebel returnees sa Eastern Visayas sumailalim daw po sa deradicalization training. Report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. May positibong balita mula sa security sector matapos ang matagumpay na makompletong tinatawag na Friends Rescue o FRs ang deradicalization training. Layong tulungan silang makabalik sa mapayapang pamumuhay sa Eastern Visayas. Ang mga FRs ay mga individual na dati umanong na-impluensyahan ng ideolohiyang komunista. Sa sinagawang programa, binigyan sila ng gabay upang magbago ang kanilang pananaw, maiwasan ang suporta sa karahasan at maging produktibo na miyembro na muli ng komunidad. Ayon kay 803rd Commander Brigadier General Carmelito Pagatungan, malaking bahagi ng tagumpay ang programa sa pagtutulungan ng provincial government, PNP at iba pang ahensya. Dagdag pa niyang tunay na kapayapaan na kakamit hindi lamang sa pamagitan ng armas kundi sa pagbibigay ng bagong pag-asa at pagkakataon sa mga nagbalik loob. Patuloy naman ang suporta ng pamahalaan sa mga reintegration program na nagbibigay kaalaman, disiplina at kabuhayan para sa mga dating rebelde. Inaasahan ding mas marami pang individual ang mabibigyan ng pagkakataon makabalik sa tahimik at maayos na pamumuhay. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isang miyembro ng NPA ang sumuko din sa Northern Samar. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 34, Jane Bandayan. Jane. Isang granada ang isunarinder ng isang miyembro ng New People's Army sa lalawigan. Itong granada isunarinder kasabay rin ng kanyang pagsuko sa pamahalaan. Ang sabing New People's Army nahikayat magbalik pamahalaan at sumuko sa mga pulis ng 1st Northeast Samar Provincial Mobile Force Company. Nasa listahan ito ng PNP bilang unit militia. Bukas itong tinanggap ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Doseo, Acting Force Commander. Ang sumuko, isang 34 na taong gulang, residente ng Bubon, Northern Samar at dating kaanib ng Front Committee 2 SRC Imperium sa ilalim ng pamumuno ng dating squad leader na kilala sa alias na si Lining. Ayon sa BNP, ang pagsuko ng NPA may kaugnayan sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangseguridad ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ito ay nasa kustudiyan ng 1st Northeast Samar Provincial Mobile Force Company para sa dokumentasyon at disposisyon. Ito ay paghahanda para sa posibleng pagsasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at Local Social Integration Program o LSIP. Samantala, muling hinimok o nananawagan si Police Lieutenant Colonel Doseo sa mga natitira pang kasapi ng armadong grupo sa lalawigan na piliin ang mapayapang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa batas. Binigyan din ng opisyal na bukas ang kanilang tanggapan upang tumanggap ng mga nais magbalik loob at magbagong buhay. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Metro Manila ngayon. Sa Anibong Metro Manila ngayon. Ni Kyle Bullas. Kyle, go! Lakay Ray Romel nagsagawa ng operasyon laban sa illegal parking ang mga tauhan ng Cease Traffic Action Group o STAG ng MMDA. Partikular na sinuyod ng MMDA ang EDSA extension sa Pasay City at EDSA Taft intersection.
Sa nasabing operasyon, 14 ang nahuli sa non-contact apprehension habang 57 motorista naman ang nahuli sa physical apprehension. Sa iba pang balita, nasabat naman ng mga tauhan ng NCRPO ang higit sa kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga sa magdamagang operasyon sa Metro Manila. 46 na katawang na-aresto habang na-recover sa kanila ang 5 gramo ng kush at 72 gramo ng shabu. Sa anti-illegal gambling operation naman, 51 katawang na-aresto habang 5 namang individual ang nahulihan ng loose firearm. Samantala sa pool naman ng water interruption ng ilang bahagi ng Marikina City, partikular ang bahagi ng Tumana. Dahil ito sa gagawing maintenance activity ng Manila Water sa Liwanag Street sa naturang barangay. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at inaasahang matatapos bukas ng alas 4 ng umaga. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Samantala at kaugnay naman ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Lumakas na nga ang bagyo na bilang isang tropical storm. Huling itong namataan sa layong 1,295 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 65 km per hour malapit sa sentro at bugso nga abot sa 80 km per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito sa PAR mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan tatawagin na itong bagyong Dome. Wala namang inaasahang landfall scenario pero inaasahan o posible nitong palakasin ang hangin habagat pagdating ng weekend. Sabi pa ng Pag-asa na posible namang umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw. Ito ay nasa dangerous level na. Ibig sabihin, posible na makaranas ng heat exhaustion at heat cramps kapag ikaw ay nagbabad ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulla sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailan daw ulan, Kyle? Kyle? Lakay sa ngayon, ang walang ulan. Titignan natin ay yung bagyo. Sinabi ng Pag-asa na hindi itong magdadala ng mga pag-ulan o wala itong direct effect sa panahon sa bansa. Kundi palalakasin lang nito yung hanging habagat na siya namang magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. O, kamusta si Domeng, Kyle? Si paring Domeng, nasaan na? Lakay ang bagyong Domeng, papasok ito, inaasahang papasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Saka pa lamang ito bibigyan ng local name na bagyong Domeng. Ayun. Alright. Salamat, Kyle Bullias. Thank you. Maraming salamat, Lakay Ray Romel. Balik sa inyo. Thank you. Yan po mga kaibigan, si Kyle Bullias sa kanyang Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Ay, nakay, ingat tayo dahil sa sobrang init. Talaga itong panahon mapagbiro. Pero mo sabi ng Pag-asa by the end of or towards the end of this month, last week of May, ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Mukhang hindi. Or early next month. Dahil papasok ng tag-ulan. Pero sa sa naranasan natin, ang tindi ng init. Parang bumalik tayo sa summer. Mas mainit pa. Di ba? Parang nagsisimula pa lang yung matitinding bigwas ng init. Ingat po tayo. Saka lagi tayong uminom ng tubig. Pero sabi ni Ma'am Teresita, kulimlim ngayon dito po sa may Santa Rosa. Pero walang ulan. Kulimlim lang. Ayun. Pero dito sa amin sa Metro Manila, lalo na dito sa Pasay City, napakainit, napakaalansangan. Hubad na hubad ang langit. Wala man lang ulap. Ano ba naman yan? Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Wednesday. Salamat, Ms. Reynabit. Maraming salamat doon sa ating mga classmates sa Bulacan State University. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumabit ang alas 3 ng hapon.